Loren Nicolas, nakikita mo naman siguro na hindi maganda ang mga nangyayari. Hawak ni Loren noon ang maraming papeles na may kinalaman sa complaints ng mga pasyente sa therapy department ng kanilang malaking ospital. Oo, nakikita ko yan. Pero hindi lang naman ito ang unang beses, di ba? Wika ni Loren. Siyempre hindi. Alam mo, nung tinanggap ko ang posisyon ng pagiging hospital administrator, 6 na buwan na ang nakakaraan, ay perpekto pa ang lahat. Pero sa papel lamang pala. Ang departamentong ito ay nakala kong pinakamagaling sa lahat ng mga sandaling yun. At ako, bilang isang lalaking matigas ang ulo, dahil na rin nasa isip ko na wala namang magiging problema, ay hindi ko na ito masyadong tinutukan pa ng atensyon. Sa ngayon, ay bibigyan ko muna ng pansin ang mas nararapat. Hindi naman ganun kalaki ang problema. Naayos din naman namin yun. At doon lamang ako unang nagtuon ng atensyon sa aking departamento. Naalarma akong nalaman na masyadong nagtatagal ng husto ang mga pasyente sa ospital kahit hindi naman kailangan. Ang lahat ng tao sa department ay labis na nag-aalala, gaya ng mga nurses, doctors, gayon din ang ilang mga pasyente. Pero isa lamang ang talagang bumabagabag kay Loren. At yun ay ang napakaraming complaint papers na dinala sa kanya ng kanyang sekretary. Eto, mas marami pang complaints. Gusto mo bang makita muna? O idiretso na lang natin to sa basurahan? Wika ng sekretary ni Loren matapos ilapag ang mga papel sa kanyang mesa. Hindi maiwasan ni Loren ang mabigla matapos mabasa ang nilalaman ng mga papel na iyon. Mga pinagsama-samang hinanaing ng mga pasyente na na-discharge na sa kanilang ospital at pinauwi para sa tuloy-tuloy na medikasyon. Kung ang pagbabasihan naman ni Loren ay ang kanyang paperworks ay nasa maayos lamang ang lahat. Agad na nilapag ni Loren ang mga papel na yon sa kanyang mesa. Isa man siyang batang doktor, ay likas naman sa kanya ang maging determinado. Madami na rin nailigtas ang determinadong ugali ni Loren, lalo na nung nagtrabaho pa siya sa emergency department. Mabilis siyang nagkaroon ng oportunidad noon para makapagtrabaho sa isang kilalang private clinic. Pero mabilis din siyang nabagot doon dahil na rin sa kakaunting pasyente ang dinadala doon na may seryosong kalagayan. Isang beses ay pribado nitong kinausap ang hospital administrator na si Edmond Letcat. Ano kayang magagawa ko? Marahang tanong ni Loren. Gawin mo kung ano ang sa tingin mong tama. Hindi naman ako pwedeng magsisante na lamang ng walang sapat na ebidensya. Nakalib pa ang ating head of the department at hindi pa siya babalik, kaya ang posisyon niya ay mananatiling sa'yo muna. Pwede kang magsisante ng kahit sinong gusto mo. Ikaw ang bahala. O pwede ding i-re-educate mo na lang sila. Si Loren ay napatugon na lamang bigla. Kailangan ko pa naman ng 1 hanggang 2 araw bago mo ako ipakilala sa mga staff, diba? Ang hospital administrator ay napatingin na lamang kay Loren. Bakit? May iba ka bang naiisip? Nagtatakang tanong ni Edmond. Magtatrabaho ako bilang janitor. Kinakailangan nating pagpahingahin ang isa nating janitor bukas. Kung hindi sapat ang 1 araw, ay gagawin nating 2. Bakit? Makakaya mo bang gawin ang ginagawa ng mga janitors? Napangiti naman si Loren nang madinig iyon. Oo naman. O siya, sige. Basta kung sakali man na malagay ka sa alanganing sitwasyon, ay sasabihin mo agad sa akin. Kinaumagahan, si Loren noon, suot ang damit ng kanyang lola, ay marahang naglakad sa hallway nang maharangan itong bigla ng isang nurse na nagngangalang Adela. Saan ka pupunta at sino ka? Pasungit na wika ng nurse na agad namang tinugunan ni Loren. Ako po yung pinalit muna sa janitor na si Emma na bigla ang nagkasakit. Doon, itinuro na ng nurse ang dapat na daan kung nasaan ang utility room. Hindi naman maiwasan ng nurse ang mapatingin sa ayos ni Loren at magtatawa. Ano ba yung suot mo? Pang sinaunang tao yata yan ah. 100 years old ka na ba? Sige na, marami ka pang sahig na lalampasuhin at diapers na kokolektahin, kaya kumilos ka na. Doon, biglang dumating naman ang isang nurse. Adela, anong ginagawa mo? Tanong ng dumating na nurse na si Taylor. Mukhang makakasama kita sa duty ko ngayon ha.
Pabirong sambit ni Taylor sabay kiliti sa tagiliran ni Adela. Si Taylor ay isang misteryosong lalaki na maraming kayang gawin. Kilala rin siya ng ilan sa tawag na Dark Horse at isang taon na siyang nurse sa ospital na iyon. Gayunpaman ay napagtanto nila na mas marami pa itong nalalaman kaysa sa ibang doktor. Ang lahat kasi ng mga babaeng nagtatrabaho sa ospital na iyon ay mabilis niyang napapaibig. Tinatanong man ng karamihan kung ano ang ginagawa ng isang matalinong lalaki sa kanilang ospital, ay pilit na iniiwasan ni Taylor na sagutin ito. Minsan na nga rin siyang binansagan doon sa tawag ni Mr. X. Ang nakakapagtaka pa ay hindi naman niya masyadong binibigyan ng atensyon ang mga babae sa kanyang paligid. Tanghali na ng araw na yon ay masikap na nagtatrabaho lamang si Lauren bilang janitor para mag-obserba. Pilit siyang nakikinig doon sa mga hinanaing ng mga pasyente. Dito ay naobserbahan din niya ang ilang kapabayaan ng kanilang doktor at nurse sa pagkilos at tamang pag-aalaga. Wala ring ibinibigay na maayos na pagkain ng ospital maliban sa lugaw. Kapag nagrereklamo naman ang mga pasyente, ay sinasabihan pa nila ito na sila ay isang public hospital lamang. At kung nais nila ng masarap na pagkain, ay dapat lumipat sila di umano sa mas magandang ospital. Nag-iiyak ang pasyente nang dumating si Adela doon para alamin ang problema. Pero wala itong naging payo kundi ang painumin na lamang ang pasyente ng pampatulog para manahimik. Ayon kay Adela ay sa pagtulog na sila gagaling at hindi nila kinakailangan ng dagdag pang medikasyon pag nagkataon. Hindi makapaniwala si Lauren sa kanyang nadinig. Mali ang kanilang ginagawa pero wala mang magagawa si Lauren sa mga pagkakataon na yon. Marahan na lamang naglinis si Lauren at makalipas ang mahigit kalahating oras ay lumipat na ito sa may nursing station kung saan nabigla siya sa nakadikit na mantsa sa sahig. Agad napatingin si Adela kay Lauren. Gawan mo ng paraan yan, linisin mo. Pero wala po akong sobra pang basahan na magagamit at sabon. Di ba po, dapat ay binibigay na ng ospital yan sa mga janitors kada buwan? Doon, napahinto na lamang siya nang biglang nakadinig siya ng boses sa kanyang likuran. Ito ay isa sa matandang doktor ng ospital. Basura naman yung suot mo, di ba? Kaya dyan ka na lang din kumuha ng basahang iyong gagamitin. Mapang-insultong wika ng doktor. Hindi mo ba kayang sirain yung luma mong kasuotan? Natawa na rin si Adela sa pagkakataon na yon. Wala nang nagawa pa si Lauren kundi ang umalis. Ilang sandali pa matapos iyon ay napadako naman si Taylor sa nursing station kung saan na ikwento sa kanya ni Adela ang mga nangyari na hindi niya naman nagustuhan. Ano naman ang nakakatawa doon? Si Adela naman ay nalito na tila walang maisagot sa tanong na iyon. Janitor lang siya tapos nagpapakamatalino siya kanina. Ang dami niyang sinasabi. Hindi na ba pwedeng maging matalino ang janitor ngayon? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, janitor lang siya. Adela, sa tingin ko, mas matalino pa yung janitor sa'yo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay umalis na si Taylor sa nurse station. Agad siyang nagtanong sa janitorial staff sa ibang departamento kung meron pa silang ekstrang basahan para sa kanilang janitor. Walang kahit anuman sa department na yon, kahit maps man, basahan, ay nawawala dahil sa pag-uuwi ng mga staff. Si Adela naman, dahil napahiya ng bagya kay Taylor, ay napag-isipan na gantihan na lamang ang bago nilang janitor. Pagkabalik ni Taylor, ay nagulat na lamang si Adela na makita itong may dalang basahan. Marahang tinungo ni Taylor ang utility room para katukin ang bago nilang janitor. Agad namang pinagbuksan nito si Taylor ng pintuan. Pwede bang pumasok? Oo naman. Marahang tugon ni Lauren. Nakain pa si Lauren noon ng kanyang pananghalian. Meron siya noong salad at hipon bilang ulam. May problema po ba? Tanong ni Lauren. Wala naman. May dala akong mga basahan para magamit nyo. Maraming salamat. Nahinto na lamang ang pag-uusap nila noon sa biglaang pagdating ni Adela. Mukhang big time ang mga janitor natin ngayon ha. Hipon ng ulam. Nang madinig yun, ay agad nang isinara ni Lauren ang kanyang lunchbox. Walang bumusog kay Lauren sa araw na yun, kundi ang mga pasarkastikong panlalait ng matandang doktor at ni Adela. Kinagabihan naman, habang papalabas si Lauren ng ospital para umuwi,
ay biglang may nadinig siya sa may staff room. Dala ng pagka-interes ay nilapitan niya ito para mapakinggan. Yun ay isang doktor na kakatapos lamang ng kanyang day shift. Kausap ang doktor din na kanyang makakapalitan. Nadinig niya itong nagiinom at nag-uusap na may kinalaman sa bagong magiging head of the department ng kanilang ospital. Huwag kang mag-alala, maging sino man yun ay madali lang din nating mapapakisamahan. Sana nga, pag nagkataon ay maihinto ang racket natin sa mga pasyente. Baka hindi ko matapos yung bahay bakasyunan ko pag nagkataon. Marahan lamang lumabas si Loren noon ng ospital nang harangin siya ni Taylor. Pwede ba kitang maihatid? Gabi na rin, delikadong umuwi ng mag-isa. Doon, naumay na rin si Loren sa buong araw niyang naging pagpapanggap. Kaya hinubad na niya ang kanyang scarf at lumang kasuotan. Labis namang ikinagulat ni Taylor ang unti-unting pagbabago ng janitor na kanina lamang niyang kausap. Napansin ko na nung una, hindi ka talaga mukhang janitor. Natawa na lamang si Loren sa naging komento na yon ni Taylor. Ako si Loren, ang magiging bagong head of the department ng inyong ospital. Hindi ko inaasahan to May pagkamanghang wika ni Taylor. Di nakita mo na yung mga problema ng ospital na ito. Oo naman, kaya nga ako nagpanggap So, paano natin to sosolusyonan? Tama ka, maraming kailangang baguhin. Doon, inihatid na ni Taylor si Loren papauwi. Dito, napag-alaman ni Loren na si Taylor ay isa din palang surgeon na nakaranas na noong mamatayan ng pasyente na hindi niya naman din kasalanan. Kaya naisipan niyang maging isang nurse na lamang. Hindi naman tama yon. Pwede ka pang makapagligtas ng buhay bilang isang surgeon. Huwag kang sumuko sa isang bagay na normal namang nangyayari. Doktor tayo at hindi tayo Diyos. Wala na ring naisagot pa si Taylor sa pagkakataon na yun. Kinaumagahan, si Loren ay dumako na agad sa opisina ng hospital administrator. Doon niya ipinahayag kay Edmond ang lahat ng kanyang nadiskubre. Gayunpaman, ang pagkalat ng ganoong bagay sa kanilang ospital ay tiyak na makakasira ng kanilang reputasyon. Kaya gagawa na lamang sila ng sarili nilang paraan para maayos ang lahat. Sa nakatakdang araw na nagpakilala na si Loren sa lahat ng staff ng ospital, ay agad na nitong inamin sa lahat ang kanyang ginawa. Agad nitong binigyan si Adela at ang iba pang doktor ng huling pagkakataon, kundi ay agad silang masisisante. Lalo't maigi na niya silang mamatsyagan. Si Taylor naman ay ganap nang nabilang sa mga bagong surgeon ng ospital na iyon na labis naman itong ikinasaya. Simula noon ay naging maayos na ang lahat sa ospital. Nagkaroon na rin ng pagkakataon si Taylor na maging malapit kay Loren. Na nung una pa lamang niyang makita ay umagaw na ng kanyang pansin at ilang buwan lamang ang makalipas ay nauwi na nga sila sa isang relasyon at nagkaroon ng masayang pagmamahalan.